Oh my God, guys. Ang daming tao. Ang daming afam. Karating lang namin dito sa Depensar Bali Airport. Okay, so tapos na kami bumili lang SIM card. At nagpapalit na din kami ng money. Milyonaryo. Milyonaryo na kami Milyonaryo dalawa. kami, grabe. Pero si Tanta, milyonaryo na talaga yan siya. Magbilang ang Helka, grabe. Milyon kami. Milyon ng pera din natin ito, guys. As in, parang ang hirap igastos. Okay, maghanap muna kami ng makakainan ng lunch. See you. Hello guys, so sa wakas after 2 hours from the airport, dumating na kami dito sa aming bindok na resort. Maliit na resort lang naman, pero nasa gitna siya ng rice fields. So ayun, papasok na tayo. Okay, Hello, so guys. ano ba sasabihin mo sa room natin? Yeah, it's like good one because it's different. Nasa gitna siya ng saka, bukid. At nakuha namin to for how much? For 300 dirhams. 3 nights na siya. Hindi mo makukuha ang presyo na yan pag nasa UAE ka, okay? So, worth it naman siya. Okay? Pulsa na po Christian. So, andito naman kami ngayon sa Ubud Wellness Spa kasi magpapamasahe si Tantan. Masakit daw yung mga kasukasuhan niya. Yeah. So, kailangan talaga 1.5 hour, guys. At kailangan male. Male ang masahista, okay? So, inantay pa namin kasi paparating pa lang. Siyempre, nasa bakasyon tayo, kailangan At saka mas mura dito. sulitin natin. Yes, mas mura compare sa UAE. Pero murang-mura sa Pilipinas compared. No, mura. 395 pesos lang dun eh. Yeah, so dito nasa Mahal. 425,000 rupiah, 103 UAE dirham. So nasa 1,500 pesos. Pesos. Okay, so anyways, we're on vacation and we're here to enjoy and relax. Okay? Hello mga friends! Katatapos lang namin mag-massage at sobrang okay na okay ang masahe. Lomi massage. Lomi massage, grabe Ibig sabihin guys. yung ganito, gagamitin nila. Yes, Babae the yung best. nagmassage sa amin, the best. Grabe, the best massage na experience ko sa buong buhay ko. Sa buong buhay namin, actually. Nakatulog ako. Yes, nakatulog kami. Kaya, well recommended. Ubud Wellness Spa. So, ngayon naman, nag-dinner kami. Kay Tantan is a vegetable lasagna. Kasi para healthy daw. Tsaka sa akin, chicken sandwich. Okay? So, hello guys. We are at Kratia, Ubud with Nathaniel. Hello guys. Okay, so I will show you the view. It's amazing. So hello guys. Dako, hindi pa kami nanangalian pero busog na kami sa mga nakikita namin dito sa Kratia, Ubud. So actually maganda siya guys. Kaso nga lang crowded na masyado kasi late na kami nagpunta. Dapat pala maaga dito magpupunta, okay? Ganda yung piso, meron pala siyang bungo-bungo. So we'll show you the view later.
So hello guys, tapos na kami sa Kretya Ubud at highly recommended, para sa akin highly recommended siya. Kailangan yung puntahan if ever na pumunta kayo dito sa Bali. Kasi napakaganda ang area. Three layers swimming pool siya. Tapos ang harap niya is rice terraces. So parang nakaiba yun, 'di ba? Parang Benguet na may resort. So if ever na pupunta kayo dito sa Bali, tayo yung pumuntahan dito sa Ubud, Kretya Pool Resort. Hello mga mahal, so dito kami ngayon sa downtown Ubud kasi Hi, nagdi-dinner mahal. kami, okay? Si Tantan ang namili ng dinner namin ngayon. Balinese. Balance sa talaga ano. Ayan. So what can you say about ano? Masarap siya. Masarap din ang Masarap ang niya. pagkain ng ano, Bali actually. Ng Indonesia. Okay. Tapos Christian. Tapos kanina pala nagpunta kami ng, ang nagawa lang pala namin ngayong araw na to, first day namin sa Dalawa na. Bali. First whole day namin sa Bali is, nagpunta lang kami ng Kretya Pool. Kasi 11 na tayo. Oo, kasi yun din ang isang gustong-gusto kong puntahan. Dapat pupunta pa kami ng Elephant Park, pero natagalan kami doon sa ano sa... Late na tayo, Oo. 11 na. So, okay lang din kasi may time pa naman bukas. Tapos napunta lang kami ng Ubud Market. So, ang dami ding tao, guys. At bargaining ang drama, okay? Yung aalis ka na, then saka okay, gano'n sila. Okay. Lalo tayong mga Bisaya, di ba? Mahilig tayo mag hangyo-hangyo, o di ba? Talent natin yan. So, ayan. So, dinner muna kami, guys. Thank you. Ay, how's Kretya Pool? Yeah, so nice kasi overlooking, backdrop mo is Rice paddies. terraces. Yeah. Okay. Hello mga mahal! So this is our third day here in Bali, in Ubud. At ngayon pupunta kami sa Elephant Park kasi gusto makita ni Tanta yung mga elepante. Siya lang. Oo, kasi si Tanta nakakita na siya ng elephant sa Thailand, no? Yeah. Oo. Ako never in my entire life na nakakita ko ng elephant in real. Nasakyan ko pang pero ayaw mo, di ba? Ay bawal, ayoko sakyan ng elephant that time naman kasi wala pa. it's inhumane. Okay, so punta kami ng Mason Elephant Park ngayon, guys. Hello guys, sa wakas nakakita na ako ng elephant. Wala pa. Pero Hindi buto pa. pa lang siya, Wala buto. pa kaya. Buto pa lang ng elepante. So, we'll take breakfast first kasi wala na kaming energy. Kaya nga, as in. So guys, andito na kami sa loob ng Mason Elephant Park. So ito yung parang lake nila na man-made. At andun yung mga elephants sa likod. So first time kong makakita ng elephant, guys, sa buong buhay ko. So I'm so happy talaga. Thank you Ubud, thank you Bali. Okay. Malaki. At
Hello guys, dito kami sa Mason Elephant Park ngayon. So, ito replica lang ito ng mammoth. So, dati kasi sa Asia, marami mga prehistorical elephants, di ba? Yung panahon ng mga dinosaurs. So, ito replica lang siya ng isang mammoth dito sa Bali. Pero ito yung real, yung ano niya, tusk. Okay, so amazing guys. I like it. Nagustuhan ko yung yung elephant park nila. Okay, thank you. So hello friends. Another day na natapos na naman dito sa Ubud, sa Bali. At bukas, last day na namin dito sa Ubud. So may tour kami bukas and then pagkahapon ay lipat kami sa Uluwatu. So mga 3 hours away from Ubud. So ngayon nandito ako sa barber shop kasi magpapa-shave muna ako ng aking hair, okay? So, two more. No, Thailand, no. Chinese? No. Philippines. we're from the Philippines. Boy, you guys don't know we're from the Philippines. Like all of you, right, Chris? All of them, all of you. Like we asked also drivers, taxi drivers. So andito kami ngayon sa guys, Because maybe spa of at these baldness. foot spa kami. Kasi pagod na kami sa kakalakad. At saka mura kasi. Oh. Hello friends, so good morning. So ngayong araw na to is our 4th day here in Ubud. And meron kaming tour ngayon. So ipapakita ko sa inyo yung mga places na pupuntahan namin ngayong araw na to. So start ng tour namin is at 9 a.m. And breakfast lang kami and then aantayin namin yung driver. So package tour siya. So 550,000 Indonesian rupees siya. Hindi kasama yung mga entrance sa mga pupuntahan namin. So 550,000 is like 1,800 pesos. So yung mga ganun. So okay lang din. At gusto ko talaga dito sa Ubud, iba yung vibes. Kagabi night market kami, so ang daming tao. Hindi ka talaga mawawala ng gagawin dito sa Bali guys. So ang daming activities, ang daming pwedeng puntahan. Hindi mo siya mapupuntahan in just 1 week or even 2 weeks. So siguro someday babalik na lang dito. Okay guys, so see you sa tour. Ang ganda ng dining area nila guys dito sa resort kasi yung background ayun, rice fields.
ngayon na nga galing kami sa sa cultural dance. So hindi na intindihan ni Tanta. No. Actually, hindi na late kami ng 30 minutes kasi yun nga hindi namin naintindihan yung story kasi 30 minutes na lang yung half the play na lang yung namin yung naabutan. So parang play siya. The last two acts. Yes, tapos yung story parang good versus evil, typical type, parang ganun. So may witch, may demons and everything. So yun, but yung costume, yung performance okay naman, tsaka yung tugtog. Ano talaga yung music, talagang live talaga. So hindi siya recorded. So okay naman siya, parang mini Broadway na rin, 'di ba? So ngayon pupunta kami sa isang waterfall dito sa Ubud. Medyo malayo siya, mga 30 minutes. So ayun. Mari? Yes. What is this waterfall called? Canto Lampo Waterfall. Okay. Really famous What? water. Again. Canto Lampo Waterfall. Canto Lampu Waterfall. Canto Lampo. Okay. This is the waterfall is really famous because a lot the Instagrammable they come for take a picture with our soon the background of the waterfall. So we will maliligo kami guys sa waterfall na ito. So this is Mari, my friend. Tour guide din namin siya. Thank you, Okay. Chris. Already blessed me to arrange. Thank you, Mari. You're welcome. So, hello guys. Ay, salamat na napunta siya. May magpuli. So, hello friends. Katatapos na namin dun sa Canto Lampo Waterfalls. So, grabe ang pila guys. Mga 2 hours kami pumila dun. So, dapat pala maaga na magpunta dun kasi pag medyo late ka nang nagpunta, syempre dadami na ang mga tao. So, pila talaga yung pa-picture lang dun sa waterfalls na yun. So, ngayon nandito kami sa coffee plantation. Ayan. While they're making a fruit, so that also still on the flower system that you can see. While they are already with a fruit, that will still use the flower. This is a more faster copy that we will have to for like using in every for our daily coffee. Yeah, we call Arabica coffee. Not the Balinese coffee. It's different. Actually, Balinese coffee we don't have. I think the Balinese coffee is made by the Arabica coffee, but they grow in Bali. Definitely. And also, like for the first coffee luwak, it's coming out that is come from the Sumatra Island, yeah. And after in last in Bali. So we will have to collecting like every single coffee beans. It's coming out from their food, yeah, for making like the good coffee, yeah. What plant is that? What seed is that? So actually, the luwak will eating like the coffee fruits or the berry like I show you Yeah, before, right? okay, yeah. You see already like the berry, the round one. So inside of that berry, there has a big beans, yeah. So that from the beans of that fruit, they eat that beans definitely. So they will take and then chew it the beans and after they swallow it. So the bean will stay in their belly for the fermentation.
So they will ferment it like around 12 hours. After the fermentation already, it will be cooked. Yeah, so the cook of them coming out that still hold the coffee beans. So that is the poop coming out. That is the coffee beans. That still hold the coffee beans come out. And then we just have to clean it with the hot water. We will wash it until that is clean. It will look like this one, yeah. So this bean, it still has a shell or the skin. We need to remove the cover of the beans like this. We need to fill up like enough. So it's like the beans are inside, yeah. So it's very likely to eating, yeah. That's why. So and then this is like the next part for the roasting we do. Yeah, we will take like 45 minutes to roasting. About the coffee beans, just stirring like that until the bean is become brown color. Yeah, it's like this sample. This is like the how is the beans like you know already. Yeah, this is the regular beans. Okay, I will eat now. Okay, it's the regular beans. Why? It's different. Yeah, because we have like I mean like sorry, yeah, like Cool. Grabe. Mahilig sila sa mga Wait, Unsa na pag Christian? Ano na fermenta? Kakape kami dito, di ba? Saan tayo nagkakape? Welcome, G, to Bali. Cheers, Welcome to welcome. Bali. Cheers. And advance happy birthday to Chris. Thank you. So, ngayon, andito naman kami sa Tegalalang Rice Terraces. Okay. So, ayan siya. Maliit lang. Dalawang Bisaya, inakyat. Ang bundok Banahaw. Banawi. Banawi, di ba? Banawi? Banawi rice terraces. Representing Etihad Airlines and Siemens. Of course, hindi pa huhuli ang Desert Rose flowers. Where are the flowers, Christian? So, at dito po natatapos ang ating vlog dito sa Ubud, Bali. So, napakagandang place, guys. So, if ever na pumunta kayo ng Bali, huwag niyong kaligtaang pumunta dito sa Ubud. Okay, so thank you for watching and please don't forget to subscribe. This has been Christian Lou Vlogs. God bless.